Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig, katatagan, at pagbangon mula sa pinakamadilim na kabanata ng buhay. Sabi nila, ang pinakamatinding sakit ay nagmumula sa taong hindi mo inaasahan. Paano kung ang mismong taong pinag-alayan mo ng iyong buong mundo, ang siya palang walang awang wawasak nito? At sa gitna ng mga durog na pangarap, saan ka huhugot ng lakas para muling bumangon? Ang bango ng nilulutong kaldereta ay tila isang mainit na yakap na bumalot sa buong kabahayan. Para kay Alonsina Reyes Madrigal, ang amoy na yun ay simbolo ng kanyang pagmamahal. Isang pagmamahal na simple, tapat, at nakasentro sa kanyang pamilya. Maingat niyang hinalo ang sarsa, tinitiyak na tama ang lapot at alat nito. Ito ang paboritong ulam ng kanyang asawa, si Coronel Dante Madrigal. At ngayong gabi, dapat ay maging perpekto ang lahat. Napatingin siya sa isang larawang nakasabit sa dingding. Ang kanyang ama, si General Diwa Reyes, na nakangiti habang suot ang marangal nitong uniforme. Kahit ilang taon na itong wala, ang alaala ng kanyang ama ang nagsisilbing gabay niya. Ipinagmamalaki niya ang legasiya nito at lalo siyang ipinagmamalaki na ang lalaking pinakasalan niya ay sumusunod din sa yapak ng kanyang ama. Malapit na siyang maging General Papa, bulong niya sa larawan, kasabay ng isang matamis na ngiti. Alam kong magiging proud ka sa kanya. Maya-maya pa, narinig na niya ang pamilyar na tunog ng mga combat boots sa labas. Agad na nagliwanag ang kanyang mukha. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa apron at dali-daling sinalubong ang asawa sa pinto. "Welcome home, mahal," batin niya. Sabay abot sa kamay nito upang magmano. Si Dante Madrigal, sa kanyang matikas na tindig at uniforme, ay ngumiti. Isang nangiti na kayang magpatunaw ng kahit anong pagod at alinlangan sa puso ni Alonsina. "Mukhang may mabango akong naamoy," sabi ni Dante habang hinahagkan siya sa noo. "Ang paborito ko." "Surprise sana," pabirong sagot ni Sina. "Para sa promotion mo. Sigurado akong ikaw na ang pipiliin. Ikaw ang pinakamagaling, mahal." Hinawakan ni Dante ang magkabilang pisngi ni Sina at tinitigan siya nito sa mata. "Lahat ng ito, para sa atin, para sa kinabukasan natin at ng mga bata." Naniwala si Sina, bawat salita, bawat titig. "Magbihis ka na at kakain na tayo," sabi niya. Ngunit bago pa siya makatalikod, pinigilan siya ni Dante. "Actually, mahal?" Simula nito, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. "May mas maganda akong plano. Mag-empake ka ng kaunti. Aalis tayo." "Aalis? Saan tayo pupunta?" Nagtatakang tanong ni Sina. "Isang sorpresa. Tayong dalawa lang. It's been a while. Kailangan nating i-celebrate ang mga tagumpay natin." May kinuha siyang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. "Isang kwintas na may pendant na kumikinang. Advance gift ko para sa'yo." Naluha si Sina sa tuwa habang isinusuot ni Dante ang kwintas sa kanyang leeg. Ang lamig ng metal ay tila nagbigay ng kaba sa kanyang dibdib, ngunit iwinaksin niya ito. Ito ang kanyang Dante, ang lalaking kanyang pinangarap. Ilang oras ang lumipas at binabagtas na ng kanilang sasakyan ang isang madilim at palikong daan paakyat sa kabundukan. Nakatulog na ang mga anak nilang sinalaya at liwanag na ipinagbilin muna nila sa kanilang pinagkakatiwalaang yaya na si Ginhawa. "Malapit na ba tayo?" tanong ni Sina habang nakatingin sa kadiliman sa labas. "Malapit na," sagot ni Dante. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Huminto sila sa isang lugar na natatanaw ang bangin ng dalamhati. Ayon sa mga lokal, maganda ang tanawin mula roon,
lalo na kapag bukang liwayway. Ngunit sa gabing iyon, ang lugar ay nababalot ng katahimikan at dilim. Dante, bakit dito? Kinakabahang tanong ni Sina. Hindi sumagot si Dante. Bumaba ito ng sasakyan at pinagbuksan siya ng pinto. Hinawakan nito ang kanyang kamay at inakay siya palapit sa dulo ng bangin. Ang malakas na hangin ay nagpapalipad sa kanyang buhok at damit. Naalala mo ba, Sina? Biglang sabi ni Dante. Ang boses ay malamig, walang emosyon. Dito tayo unang nag-date. Dito ko sinabi sa'yo na papakasalan kita. Tumango si Sina, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang labi. Oo naman. Nagsinungaling ako noon. Parang isang dagitab na tumama sa buong katawan ni Sina ang mga salitang yon. Anong ibig mong sabihin? Humarap si Dante sa kanya. Ang mukha nito ay wala ng bakas ng pagmamahal na kanina lang ay nakita niya. Napalitan iyon ng isang bagay na nakapangingilabot, isang malamig na determinasyon. Isa kang malaking pagkakamali, Alonsina. Sabi nito, ang bawat salita ay tila isang punyal. Mabait ka, oo. Mabuting ina. Pero hanggang dun ka na lang, isa kang pabigat sa mga pangarap ko. Dante, hindi kita maintindihan. Nanginginig na sabi ni Sina. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. May iba na ako, Sina. Si Amaris. Bata, ambisyosa, at naiintindihan niya ang mundo ko. Para maabot ko ang tuktok, kailangan kong maging malaya. At ikaw ang tanik ka lang nakapulupot sa mga paa ko. Gumuho ang mundo ni Alonsina. Ang bawat salita ay mas masakit pa sa sampal. Ang mga anak natin, paano sila? Humahagulgol niyang tanong, kumakapit sa braso nito. Dante, maawa ka. Hinawi ni Dante ang kanyang kamay nang may pagkasuklam. Mas mabuti na sa kanila ang isang amang general kaysa isang inang patay na. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Sina ang lahat. Ang paglalakbay na ito, ang lugar na ito ay isang bitag. Hinawakan siya ni Dante sa balikat. Sa huling pagkakataon, idinikit nito ang kanyang mga labi sa noo ni Alonsina. Hindi ito isang halik ng pagmamahal. Ito ay isang selyo ng kamatayan. Paalam, mahal ko, bulong nito sa kanyang tainga. At sa isang malakas na tulak, naramdaman ni Alonsina ang pagkawala ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang tanging nakikita niya habang siya ay nahuhulog sa kadiliman ng bangin ay ang mukha ni Dante. Hindi nagpapakita ng pagsisisi, kundi ng isang malupit at mapagtagumpay na ngiti. Iyon ang huling imaheng nakita niya bago siya lamunin ng karimlan. Ang unang bumati kay Alonsina ay ang sakit. Isang matinding kiroot na gumagapang mula sa kanyang likod, kumakalat sa kanyang mga braso at binti na tila bawat himaymay ng kanyang laman ay pinupunit. Pagkatapos ay ang mga alaala. Pira-pirasong imahe na sumasayaw sa kanyang isipan. Ang malamig na hangin ng gabi. Ang bigat ng kamay ni Dante sa kanyang balikat. Ang mapanuksong ngiti nito. Ang pakiramdam ng pagkawala sa hangin. May tao dito. Buhay pa yata. Isang boses ng lalaki. Malayo at malabo. Diyos ko, duguan siya. Dalhin natin sa pinakamalapit na paggamutan. Pagkatapos, kadiliman na muli. Nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata, ang bumungad sa kanya ay isang puting kisame. Malinis, tahimik. Ang amoy ng gamot ay nanunuot sa hangin. Sinubukan niyang bumangon ngunit isang matalas na sakit ang pumigil sa kanya. Huwag mong pilitin ang iyong sarili. Isang kalmadong boses ng babae ang nagsalita mula sa gilid ng silid. Napalingon si Alonsina. Isang babaeng nasa mga huling bahagi ng kanyang edad. May tindig na puno ng awtoridad at mga matang tila nakikita ang kanyang kaluluwa. Ang nakaupo sa isang silya. Hindi niya ito kilala. Nasaan ako? Hirap na tanong ni Sina. Ang lalamunan niya'y tuyo. Ang asawa ko? Si Dante?
Ang mukha ng babae ay hindi nagbago. Nasa isang ligtas kang lugar at tungkol sa asawa mo, inihayag na sa buong bansa na si Alonsina Madrigal ay nasawi sa isang tragic accident habang naglalakad sa tabi ng bangin. Hindi! Hindi aksidente yon. Tinulak niya ako. Sigaw ni Sina, ngunit ang kanyang sigaw ay mahina lamang. Isang desperadong bulong. Ang mga anak ko, sinalaya at liwanag, kailangan ko silang makita. Sinubukan niyang bumangon muli, ngunit pinigilan siya ng sakit. Ang luha ay sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Luha ng takot, ng galit, ng pangungulila. Wala na ang mga anak mo sa'yo. Diretsahang sabi ng babae. Ang boses ay walang bahid ng awa. Sa mata ng batas at ng buong mundo, patay ka na. Si Dante Madrigal ang biyudong bayani, ang kaawa-awang ama na mag-isang magpapalaki sa kanyang mga anak. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Alonsina. Hinang-hina siyang napahiga muli. Ang kanyang pag-asa ay unti-unting nauubos. Lumapit ang babae sa kanya. May dalawa kang pagpipilian, Alonsina. Una, maaari kang manatili dito, magpagaling, at pagkatapos ay mamuhay sa anino habang buhay, isang multo na walang pangalan. O ang pangalawa, tumigil ang babae at tinitigan siya ng mariin. Maaari mong hayaang mamatay si Alonsina Madrigal. At mula sa kanyang abo, isisilang ang isang bagong babae. Isang babaeng mas malakas, mas matalino, at may kapangyarihang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang kislap ang nabuhay sa mga mata ni Alonsina. Ang imahe ng kanyang mga anak. Ang imahe ng mapanlinlang na ngiti ni Dante. Gagawin ko. Halos pabulong niyang sagot. Ngunit ang boses niya ay puno ng isang bagong determinasyon. Gagawin ko ang lahat. At iyon ang simula. Sumunod ang 3 taon ng impyerno. 3 taon na kinalimutan niya kung sino siya. Ang bawat umaga sa Maharlika Command and Staff College, isang pribado at sekretong pasilidad, ay isang pagsubok. Naramdaman niya ang bigat ng baril sa kanyang mga kamay na dati sanay lamang sa sandok at kaldero. Ang sakit ng mga muscles na hindi pa niya alam na mayroon siya. Ang putik sa kanyang mukha. Ang pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Ang bawat pagbagsak at pagtayo sa gabi. Habang ang kanyang katawan ay nagpapahinga, ang kanyang isip naman ang pinapanday. Nilamon niya ang mga libro tungkol sa batas militar, estratehiya at intel gathering. Natutunan niyang mag-isip tulad ng isang general, na basahin ang mga tao, na makita ang kahinaan sa likod ng kanilang lakas. Ngunit ang pinakamabigat na laban ay nangyayari kapag siya na lang mag-isa. Sa katahimikan ng kanyang kwarto, palihim niyang tinititigan ang kupas na larawan ni Nalaya at liwanag na nailigtas mula sa kanyang pitaka. Ang bawat patak ng kanyang luha ay hindi tanda ng kahinaan, kundi panggatong sa apoy na naglalagablab sa kanyang puso. Lumipas ang 3 taon. Ang babaeng nahulog sa bangin ay tuluyan ng namatay. Isang umaga, humarap si Alonsina sa isang malaking salamin. Ang nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang mahinhing si Sina na may mga matang puno ng pag-ibig. Ang babae sa salamin ay nakasuot ng isang perpektong plantsadong uniforme ng militar. Sa kanyang balikat ay kumikinang ang 3 bituin ng isang lieutenant general. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang bakal na determinasyon. Pumasok sa silid ang babaeng tumulong sa kanya. Handa ka na, sabi nito. Hindi isang tanong kundi isang deklarasyon. Tumango si Alonsina. Salamat sa lahat. Huwag mo akong pasalamatan, sagot ng babae. Ipakita mo sa resulta. Gamitin mo ang batas laban sa kanya. Durugin mo siya gamit ang sistemang akala niya ay kontrolado niya.
Iniabot ng babae ang isang manipis na folder kay Alonsina. Binuksan niya ito. Sa ibabaw ng folder, isang larawan ang nakadikit. Isang larawan ni General Dante Madrigal, nakangiti at kumakaway sa isang military parade, ang larawan ng isang perpektong opisyal at ginoo. Isinara ni Alonsina ang folder. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang pulso ay kalmado. Oras na para bumalik, sabi niya sa kanyang sarili. Ang digmaan ay ngayon palang magsisimula. Ang command conference room ay malamig at tahimik. Isang lugar kung saan ang kapangyarihan ay halos nahihipo. Para kay General Dante Madrigal, ang lugar na ito ay ang kanyang kaharian. Kampante siyang nakaupo sa kanyang silya, pinakikinggan ang isang matandang koronel na nag-uulat tungkol sa logistics. Bahagya siyang napangisi. Sa loob ng 3 taon mula nang mawala si Alonsina, ang kanyang pag-angat sa ranggo ay naging mabilis at walang sagabal. Siya ang ginintuang bata ng hukbong sandatahan, ang bayaning byudo, ang kinabukasan ng militar. At iyon po ang kabuuan ng aking ulat. Pagtatapos ng koronel, tumango ang presiding officer, ang chief of staff. Salamat, Koronel. Bago tayo magpatuloy sa susunod na agenda, nais kong formal na ipakilala sa inyong lahat ang bagong pinuno ng Inspector General's Office. Napukaw ang interes ni Dante. Ang posisyon na yon ay mahalaga, ang tagapagbantay ng buong organisasyon. Sino kaya ang pinalad na mailagay doon? Mga Ginoo, salubungin natin si Lieutenant General Alonsina Reyes. Bumukas ang malaking pinto sa likuran. Ang lahat ng mga mata ay napalingon, kasama na ang kay Dante. Mula sa pinto, isang babae ang pumasok. Ang kanyang mga combat boots ay halos walang tunog na tumatama sa makintab na sahig. Ang kanyang uniforme ay perpekto. Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng awtoridad. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa paghinga ni Dante. Iyon ay ang kanyang mukha. Isang pamilyar na hugis ng mukha. Isang pamilyar na kulay ng balat. Ngunit ang mga matang iyon ay iba. Malamig, matalas, walang bakas ng kahit anong emosyon na dati niyang kilala. Naramdaman ni Dante ang isang malamig na kuryenteng gumapang sa kanyang likod. Napahigpit ang kanyang hawak sa ballpen na nasa ibabaw ng mesa. Hindi maaari. Imposible. Patay na si Alonsina. Siya mismo ang tumiyak niyon. Nagkakataon lang, sabi niya sa kanyang sarili. Pilit na pinapakalma ang biglang kumawalang kaba sa kanyang dibdib. Kamukha lang. Maraming magkakamuka sa mundo. Bawat hakbang na ginawa ni Alonsina, papasok sa silid na yon ay kalkulado. Bawat paghinga ay kontrolado. Sa loob ng 3 taon, pinangarap niya ang sandaling ito. Inensayo niya ito sa kanyang isipan ng libu-libong beses. At ngayong kaharap na niya ang demonyo mula sa kanyang nakaraan, wala siyang naramdamang takot. Wala ring galit. Tanging isang malamig na determinasyon. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng kamay ni Dante. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito bago ito pilit na nag-iwas ng tingin. Alam niyang nakilala siya nito at yun pa lang, isang maliit na tagumpay na. Maupo ka, General Reyes, sabi ng Chief of Staff. Nagbigay siya ng isang magalang na tango at naupo sa bakanting silya, direktang katapat ni Dante. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng 1 segundo. 1 segundong parang walang hanggan. Ngumiti si Alonsina, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Magpatuloy tayo. Utos ng Chief of Staff. Ang susunod na agenda, ang Project Aguila, ang panukalang pagbili ng mga bagong attack helicopters. General Madrigal, sayo ang sahig. Tumayo si Dante, pilit na ibinabalik ang kanyang kompostura. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa proyekto, isang proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso kung saan malaki ang kanyang magiging personal na kita. Nang matapos si Dante, lahat ay naghihintay ng pag-aproba. Ngunit bago pa makapagsalita ang Chief of Staff, itinaas ni Alonsina ang kanyang kamay.
Ginagalang na Chief of Staff, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, pumupuno sa buong silid. Kung maaari po. Sige, General Reyes, sagot ng hepe. Ayon po sa Section 12 ng Military Procurement Act, simula ni Aluncina, ang bawat salita ay tumpak na tila kabisado niya ang buong aklat. Anumang proyektong lumalagpas sa 1 bilyong piso ay nangangailangan ng masusing procedural review mula sa Inspector General's Office bago ang final approval. Dahil ako po ay bagong upo sa posisyon, nais kong hilingin na pansamantalang i-freeze ang Project Aguila upang mabigyan ko ng sapat na panahon na masuri ang lahat ng dokumento at ang proseso ng bidding. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Namula ang mukha ni Dante sa galit. With all due respect, General Reyes, mariin niyang sabi, ang proyektong ito ay dumaan na sa lahat ng tamang proseso. Ang anumang pagkaantala ay makakaapekto sa ating national security. Hindi man lang natinag si Aluncina. Tumingin siya diretso kay Dante. General Madrigal, ang pagsunod sa batas at tamang proseso ay bahagi ng pagtiyak sa ating national security. Hindi po ako tumututol sa proyekto. Nais ko lamang tiyakin na ang bawat sentimo ng pera ng taumbayan ay napupunta sa tama. Tumingin siya sa Chief of Staff. Sir, I am invoking my mandate as the Inspector General. Napabuntong hininga ang Chief of Staff. Ngunit tumango ito. May punto si General Reyes. Ang batas ay batas. Pansamantalang i-freeze ang Project Aguila. General Reyes, isumite mo sa aking opisina ang iyong report sa lalong madaling panahon. Yes, sir, sagot ni Aluncina. Napaupo si Dante na tila naubusan ng lakas. Ang kanyang tingin kay Aluncina ay puno na ng pagdududa at pagbabanta. Nang matapos ang pulong, isa-isang nagsilabasan ang mga opisyal. Habang papalabas, naglakad si Aluncina sa likuran ni Dante. Sa isang sandaling tila aksidente, bahagya niyang nabunggo ang braso nito. Isang ballpen ang nahulog mula sa kanyang kamay at gumulong malapit sa paa ni Dante. Ay, pasensya na, mahinang sabi niya. Automatikong yumuko si Dante upang kunin ito. Ngunit nang mahawakan niya ang malamig na metal, natigilan siya. Hindi ito ordinaryong ballpen. Ito ay isang mamahaling Montblanc pen na may silver na engraving, isang limited edition na pen. Ang mismong pen na iniregalo niya kay Aluncina sa kanilang unang anibersaryo. Nanginginig ang kamay na tiningnan niya ang engraving. DM and AR. Mabilis siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mukha ay putlang-putla na. Ngunit wala na si Aluncina. Ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin at ang panulat sa kanyang kamay. Isang multo mula sa nakaraang akala niya ay matagal na niyang inilibing. Ang kapihan sa kanto ay isang lugar na tila naiwan na ng panahon. Ang amoy ng bagong sangag na kape at lumang kahoy ay nakabalot sa hangin. Ito ay maliit, medyo madilim, at malayo sa mga matataong lugar. Ang perpektong tagpuan para sa isang sikretong usapan. Pinili ito ni Aluncina dahil dito sila madalas dalhin ng kanyang ama noong bata pa siya. Isang lugar na puno ng masasayang alaala. Isang lugar na ligtas na una siyang dumating. Nakaupo sa pinakasulok na bahagi ng kapihan, suot ang isang simpleng blusa at pantalon, walang bakas ng pagiging isang general. Tumingin siya sa kanyang relo. Eksaktong 3:00 ng hapon. Sakto, bumukas ang pinto ng kapihan at pumasok ang isang lalaking matangkad. Nakasuot ng isang formal na polo at slacks, si Attorney Talaon de Leon. Laon para sa mga kaibigan. Ang kanyang mga mata ay matalas at ang bawat galaw niya ay nagpapakita ng kumpiyansa at talino. Nakita niya agad si Aluncina at naglakad palapit. General Reyes, bati nito. Ang boses ay professional, ngunit hindi na itago ang pagtataka sa kanyang mga mata.
Attorney De Leon, o dapat bang Laon na lang? Sagot ni Alonsina, may bahagyang nangiti. Maupo ka. Umupo si Laon. Inilapag ang kanyang briefcase sa tabi. Pasensya na pero hindi ko inaasahan ito. Ang sabi sa mensahe mo ay tungkol sa will ng iyong ama. Pero base sa nangyari sa command conference kahapon, pakiramdam ko ay mas malalim pa rito ang pag-uusapan natin. Diretso sa punto. Iyon ang gusto ni Alonsina. Tama ka, sabi ni Alonsina. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Laon, kailangan ko ng tulong mo. Hindi bilang kliyente ng isang general, kundi bilang isang babaeng inagawan ng lahat. Tinitigan siya ni Laon, sinusuri ang bawat ekspresyon sa kanyang mukha. Makinig ako. At nagsimulang magkwento si Alonsina. Hindi niya pinalampas ang kahit anong detalye. Ang perpektong pagsasama, ang gabi sa bangin, ang pagtulak, ang 3 taon ng pagkawala at pagbabago. Habang nagsasalita siya, nanatiling tahimik si Laon. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding konsentrasyon. Nang matapos si Alonsina, huminga ng malalim si Laon. Isang mabigat na akusasyon, General. Sabi nito sa wakas. Sinubukan mong patayin ng isang mataas na opisyal ng militar ang iyong asawa. May ebidensya ka ba? May saksi na nakakita sa nangyari? Ito na ang inaasahan ni Alonsina. Ang mga tanong ng isang abogado. Hindi siya nabigo. Walang nakakita sa pagtulak niya sa akin. Pag-amin ni Alonsina, ang salita ko laban sa salita niya. At sa ngayon, siya ang bayaning biyudo at ako ang multo. Kung gayon, paano natin siya lalabanan sa korte? Tanong ni Laon. Ang boses ay puno ng profesional na pag-aalinlangan. Emosyon at kwento ay hindi sapat. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Alam ko, sagot ni Alonsina. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bag ang isang maliit na itim na USB. Inilapag niya ito sa mesa sa pagitan ng kanilang mga tasa ng kape. Ang pagpatay sa akin ay hindi ang una niyang kasalanan. Isa lamang itong desperadong hakbang para takpan ang marami pa niyang krimen. Tinitigan ni Laon ang USB. Anong laman yan? Mga anino ng nakaraan, sabi ni Alonsina. Noong asawa pa niya ako, noong ako'y wala lang at hindi pinapansin, marami akong naririnig. Mga tawag sa telepono, mga usapan tungkol sa mga proyekto, mga pangalan, mga numero. Isinulat ko ang lahat ng yon sa isang personal na journal, hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil iyon ang paraan ko para subaybayan ang buhay niya. Akala ko, mga simpleng tala lang. Ngayon, alam ko na mga piraso ito ng isang mas malaking krimen, korupsyon, pangingikil, paninikil. Kinuha ni Laon ang USB. Ang kanyang pag-aalinlangan ay unti-unting napapalitan ng matinding interes. Bakit ako, Alonsina? Tanong niya. Sa unang pagkakataon ay tinawag siya sa kanyang unang pangalan. Maraming mas sikat na abogado. Tinitigan siya ni Alonsina sa mata. Dahil ang tatay mo at ang tatay ko ay magkaibigan. Dahil alam kong kasing tigas ng bakal ang prinsipyo mo, tulad ni Papa. Higit sa lahat, dahil nagtitiwala ako sa iyo, Laon, at sa laban na ito, iyon ang pinakamahalaga. Natahimik si Laon ng matagal. Hawak ang USB na tila isang mabigat na bagay. Sa wakas, tumingin siya kay Alonsina. Ang kanyang mga mata ay puno na ng determinasyon. Hindi magiging madali ito, Sina, sabi niya. Lalabanan natin ang isang general na may malawak na koneksyon at kapangyarihan. Ilalagay natin sa panganib ang ating mga buhay. Matagal nang nasa panganib ang buhay ko. Sagot ni Alonsina. Handa ako. Tumango si Laon at itinago ang USB sa kanyang bulsa. Kung gayon, handa na rin ako. Gagawin natin ito para sa katarungan at para sa alaala ni General Diwa Reyes.
Isang pakiramdam ng ginhawa ang bumalot kay Alonsina. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Ano ang unang hakbang? Tanong niya. Tumingin sa kanya si Laon. Ang isip ay nagsisimula nang gumuhit ng mga estratehiya. Ang mga taong katulad ni Dante ay laging may iniiwang mga bakas. Mga taong nasaktan, natakot, at pinatahimik. Ang unang hakbang ay hanapin ang mga taong pinatahimik niya. Scene cut. Sa loob ng maluwag at marangyang opisina ni General Dante Madrigal, isang mamahaling baso ng alak ang marahas na ibinato sa pader na nag-iwan ng pulang mantsa sa puting pintura. Walang kwenta! Sigaw niya sa kanyang aide. 3 araw na. Paanong wala pa rin kayong makitang impormasyon tungkol sa babaeng iyon? Isang Lieutenant General na parang kabuteng sumulpot mula sa kawalan. Imposible. Sir, sinubukan na po namin ang lahat ng military records. Malinis po. Nanginginig na sagot ng aide. Ang tanging impormasyon ay na-assign siya mula sa isang classified intelligence unit. Hindi ako naniniwala. Sigaw muli ni Dante. Dinampot ang Montblanc pen mula sa kanyang mesa at tinitigan ito. Ang mga initials, ang muka, ang boses. Humarap siya sa kanyang aide. Ang mga mata ay nanlilisik. Gamitin niyo ang lahat ng resources, lahat ng koneksyon. Alamin niyo kung sino si Alonsina Reyes. Alamin niyo ang bawat detalye ng buhay niya. Gusto kong malaman kung saan siya kumakain, kung sino ang kinakausap niya, kung saan siya natutulog. Understood? Yes, sir! Mabilis na sagot ng aide bago dali-daling lumabas. Naiwang mag-isa, ibinalik ni Dante ang tingin sa pen. Hindi ako papayag na sirain mo ako, kung sino ka man. Bulong niya sa hangin. Kung multo ka man ng nakaraan, ibabalik kita sa libingan mo. Wala pa rin. Ang sigaw ni General Dante Madrigal ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang penthouse unit. Isang sigaw na puno ng pagkabigo at lumalaking takot. Sa isang marahas na galaw, inihagis niya ang isang manipis na folder sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa. Ang laman nito, isang blankong papel. Simbolo ng kanyang kabiguan sa loob ng 1 linggo. 1 linggo na! Imposibleng walang kahit anong makita tungkol sa Alonsina Reyes na, yan, imposible! Mula sa sofa, tumayo si Amaris Sandoval. Nakasuot ng isang seda na roba. Lumapit siya kay Dante na parang isang pusang may maamong mga mata. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng kariktan at pang-aakit. Huminahon ka, mahal, sabi niya sa isang malambing na boses habang marahang hinahaplos ang tensyonadong balikat ni Dante. Ang stress ay hindi makakatulong. Paano ako hihinahon, Amaris? Galit na sagot ni Dante, ngunit bahagyang lumuwag ang kanyang paghinga sa haplos nito. May isang multo na bigla na lang sumulpot. Isang general na kamukhang kamukha niya. At ngayon, ginugulo niya ang pinakamalaki kong proyekto. Coincidence? Hindi ako naniniwala. Shh! Bulong ni Amaris. Idinikit ang kanyang daliri sa labi ni Dante. Naiintindihan ko. Nakakabahala talaga. Lumakad siya patungo sa bar at nagsalin ng alak para kay Dante. Pero naisip mo na baka hindi lang siya isang ordinaryong opisyal. Iniabot niya ang baso kay Dante. Paano kung may mas malaking puwersa sa likod niya? Isang taong mas mataas pa sa'yo na gustong sirain ka at ginagamit lang ang isang babaeng kamukha ng dati mong asawa para guluhin ang isip mo? Natigilan si Dante. Ang teorya ni Amaris ay may punto. Iyon ay mas katanggap-tanggap kaysa sa ideyang si Alonsina ay bumangon mula sa mga patay. Ngunit sino? Sino ang kanyang kaaway na may ganoong klaseng kapangyarihan? Habang si Dante ay nalulunod sa kanyang mga paranoid na pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Isang mahalagang tawag mula sa isang senador. Tumalikod siya at naglakad patungo sa balkonahe para sa mas pribadong usapan.
Dala ang kanyang baso ng alak. Iyon na ang pagkakataong hinihintay ni Amaris. Ang maamo niyang muka ay biglang nagbago. Nawala ang lambing sa kanyang mga mata at napalitan ito ng isang malamig na kalkulasyon. Walang tunog. Naglakad siya patungo sa study table ni Dante. Ang laptop nito ay nakabukas pa. Sa isang mabilis at sanay na kilos, kinuha niya mula sa manggas ng kanyang roba ang isang maliit na USB. Halos kasing liit ng kanyang kuko. Isinaksak niya ito sa port. Ilang segundo lang, isang maliit na ilaw ang kumurap. Kinokopya na nito ang lahat ng mahahalagang files, mga bank statement na nakatago, mga email, mga dokumento ng Project Agila, mga listahan ng mga kaalyado nito. Bawat piraso ng ebidensya ng katiwalian ni Dante. Narinig niyang papalapit na ang mga yabag ni Dante. Sa huling kurap ng ilaw, mabilis niyang binunot ang USB at itinago ito. Pagharap niya, ang kanyang mukha ay puno na muli ng pag-aalala para sa kanyang minamahal. "Sino yon?" tanong niya. "Wala. Mga problema lang sa trabaho." Sagot ni Dante, ang isip ay malayo pa rin. Uminom siya ng malaki mula sa kanyang baso. Ang General Reyes na yon, may connection siya sa nakaraan, Amaris. Nararamdaman ko. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang gabi ng aksidente ng kanyang biyenan, si General Diwa Reyes, isang perpektong plano, isang preno na biglang hindi gumana. Walang nakitang foul play. Ngunit alam ni Dante ang totoo. Iyon ang unang hakbang niya sa pag-akyat sa kapangyarihan, ang pag-alis sa isang taong ayaw sumunod sa kanyang mga gusto. Paano kung ang pag-imbestiga sa Project Agila ay isang paunang hakbang lamang? Paano kung ang totoong target ng babaeng ito ay ang kaso ng pagkamatay ni General Reyes? Isang malamig na takot ang biglang kumapit sa puso ni Dante. Ang kasong yon, kapag nabuksan muli, ang wawasak sa kanya ng tuluyan. Biglang tumunog muli ang kanyang telepono. Ang kanyang aide. Sinagot niya ito ng may pagkainis. "Ano na naman?" "Sir," nanginginig ang boses sa kabilang linya. "Sir, may resulta na po kami." "Ano? Sabihin mo na." "Sir, ginamit po namin ang contacts natin sa forensics. Ipinatakbo po namin ang latent fingerprint na nakuha sa Montblanc pen na ibinigay sa inyo ni General Reyes." Natahimik ang aide, tila natatakot sabihin ang susunod. "Ano nga ang resulta?" Halos pasigaw na tanong ni Dante. Nagkaroon ng isang segundong katahimikan bago sumagot ang aide. "Sir, ang fingerprint, it's a 100% match. Sa fingerprint po na nasa missing file ni Aluncina Sina Madrigal." Nabitiwan ni Dante ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Ang baso ng alak ay sumunod. Nabasag at kumalat ang pulang likido sa mamahaling carpet na parang dugo. Nakatayo lang siya, hindi makagalaw. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Hindi ito kamukha. Hindi ito isang impostor. Ito ay siya. Bumalik si Aluncina at bumalik siya para sa kanya. Ang imbitasyon ay dumating sa pamamagitan ng isang encrypted na mensahe. "Cardenas Ancestral House. 8 p.m. sharp. Come alone." Walang pirma, ngunit alam na agad ni Aluncina kung kanino ito galing. Ang kanyang misteryosong tagapagligtas. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. Ang bahay ng mga Cardenas ay nakatayo sa isang lumang distrito ng Maynila. Isang mansyon na tila hango sa panahon ng mga Kastila. Malaki, tahimik, at nababalot ng aura ng lumang kapangyarihan. Pagpasok niya sa malawak na tarangkahan, isang katulong ang sumalubong at gumabay sa kanya papasok. Dinala siya sa isang malaking aklatan. Ang amoy ng mga lumang libro at barnisadong kahoy ay bumati sa kanya. Sa gitna ng silid, sa likod ng isang malaking lamesa na gawa sa naaray, nakaupo ang babae. Ngayon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng chandelier, kitang-kita na ni Aluncina ang kanyang mukha.
Siya si Teresita Cardenas, isang kilalang pilantropo at negosyante, kapatid ng isa sa pinakamatataas na general sa bansa, si General Arturo Cardenas. Magandang gabi, General Reyes, bati ni Teresita. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. O mas nararapat bang sabihing, Alonsina? Hindi nagulat si Alonsina. Alam kong darating ang araw na ito. Sagot niya, nanatiling nakatayo. Maupo ka, sabi ni Teresita. Iginestura ang silyang nasa harapan ng lamesa. Magaling ang iyong ginawa sa command conference. Isang perpektong unang pagyanig. Mukhang hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Umupo si Alonsina. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay kay Teresita. 3 taon. 3 taon ninyo akong tinulungan. Binigyan ng bagong pagkatao. Sinanay para maging sandata. Panahon na siguro para malaman ko. Bakit? Sumandal si Teresita sa kanyang silya at nagbuntong hininga. Hindi dahil sa awa, Alonsina, kung iyon ang iniisip mo. Oo, naawa ako sa nangyari sa iyo. Ngunit ang awa ay hindi sapat na dahilan para sa ganito kalaking operasyon. Kumuha siya ng isang lumang larawan mula sa kanyang drawer. Ipinakita niya ito kay Alonsina. Larawan ng 2 magkapatid. Isang batang Teresita at isang batang lalaki na nakangiti. Ang kuya ko, si Arturo, sabi ni Teresita. Ang kanyang boses ay bahagyang lumambot. Ang pinakamarangal at pinakamagaling na opisyal na kilala ko. Ngunit lahat tayo ay may kahinaan. Lahat tayo ay nagkakamali. Ibinalik niya ang tingin kay Alonsina. Noong bata pa siyang opisyal, nagkaroon ng isang misyon na pumalpak. Isang malaking pagkakamali na nagresulta sa pagkamatay ng ilang sundalo. Natakot si kuya. Ang tanging kasama niya noon na nakakaalam ng buong katotohanan ay ang kanyang pinagkakatiwalaang tenyente. Isang bata at ambisyosong lalaki na nagngangalang Dante Madrigal. Natigilan si Alonsina. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimula nang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ginamit ni Dante ang sikretong iyon. Pagpapatuloy ni Teresita, ang kanyang boses ay tumigas. Hindi niya isiniwalat, ngunit itinago niya ito na parang isang alas. At sa bawat pag-angat niya sa ranggo, ginagamit niya ang sikretong yon para kontrolin ang kuya ko. Blackmail. Pinipilit niyang pumirma si Kuya Arturo sa mga dokumento, aprubahan ang mga proyektong kahina-hinala at manahimik sa mga katiwalian. Si Dante ang naging cancer ng hukbo at ang kuya ko ang naging hostage niya. Isang malamig na katotohanan ang tumama kay Alonsina. Ang kanyang personal na trahedya ay konektado pala sa isang mas malaki at mas maduming laro. Nang mabalitaan ko ang aksidente mo, sabi ni Teresita, at nang may mga mangingisdang nakakita sa iyo sa paanan ng bangin, alam ko na. Alam kong si Dante ang may gawa. Isang babaeng handang gawin ang lahat para sa asawa ay isang malaking banta sa isang taong maraming itinatago. Kaya iniligtas kita. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo para maging mas malakas kaysa sa kanya. Dahil ikaw, Alonsina, ikaw ang tanging pag-asa ko para mailigtas ang kuya ko at linisin ang institusyong minahal ng aming pamilya. Natahimik si Alonsina, pinoproseso ang lahat. Ang laban niya ay hindi na lang laban sa isang taksil na asawa. Ito ay laban sa isang sistema ng korupsyon na si Dante ang nasa sentro. Ito ay para sa katarungan, hindi lang para sa kanya, kundi para na rin kay General Cardenas at sa marami pang iba. Ngayon, naiintindihan mo na, sabi ni Teresita. Inilapag niya sa mesa ang isang makapal na folder, mas makapal kaysa sa inaasahan ni Alonsina. Hindi ka mag-uumpisa sa wala. Sa loob ng maraming taon, palihim na akong nag-iipon ng impormasyon laban kay Dante. Narito ang mga bank account, mga dummy corporation, mga testimonya mula sa mga taong kanyang sinikil. Gamitin mo ito. Binuksan ni Alonsina ang folder.
Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga dokumento. Ito na. Ito na ang mga bala na kailangan niya para sa digmaan. Nag-angat siya ng tingin kay Teresita. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong lakas at layunin. Hindi ko po kayo bibiguin. Alam ko, sabi ni Teresita. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Nakatanaw sa madilim na hardin. Ngunit tandaan mo, si Dante ay parang isang ahas. Kapag kinulong mo sa isang sulok, handa siyang manuklaw sa kahit saan. Humarap siyang muli kay Alonsina. May isa pa siyang kahinaan. Isang kahinaang akala niya ay kanyang lakas. Kinuha ni Teresita ang kanyang telepono, may pinindot, at ipinakita ang screen kay Alonsina. Sa screen, isang larawan ang lumitaw. Isang larawan ng isang magandang babae na nakangiti ng matamis, nakayakap sa braso ni Dante sa isang sosyal na pagtitipon, si Amaris Sandoval. Isang babaeng akala niya ay pag-aari niya. Sabi ni Teresita, ang kanyang boses ay may bahid ng misteryo. Tandaan mo yan, Alonsina. Sa digmaan, ang kakampi ng iyong kaaway ay maaaring maging iyong pinakamalakas na alas. Ang makapal na folder na bigay ni Teresita Cardenas ay nakalatag sa mesa ni Alonsina. Bawat pahina ay isang bala, bawat dokumento ay isang pako na handa niyang ibaon sa kabaong na hinuhukay niya para kay Dante. Sa loob ng ilang araw, naramdaman ni Alonsina ang pagbalik ng kanyang kumpiyansa. Nasa kanya na ang mga sandata. Kailangan na lang ng tamang tiyempo. Ngunit ang digmaan ay laro ng dalawang tao. At habang siya ay naghahanda sa kanyang opensiba, ang kalaban ay naghahanda na rin ng sarili nitong atake. Isang umaga, isang opisyal mula sa Judge Advocate General's Office, JAGO, ang kumatok sa kanyang opisina. Iniabot nito sa kanya ang isang selyadong sobre. Para sa inyo po, General, formal na sabi ng opisyal. Nang buksan ni Alonsina ang sobre, isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Ito ay isang petition to nullify and cease all official functions and a motion for immediate custody. Isang opisyal na dokumento mula sa Korte Militar. Ang petitioner, General Dante Madrigal. Binasa niya ang mga nakasulat. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, hindi sa takot, kundi sa nag-aalab na galit. Ayon sa petisyon, si Lieutenant General Alonsina Reyes ay isang impostor. O kung hindi man, siya si Alonsina Madrigal, isang babaeng dumanas ng matinding mental trauma matapos ang isang aksidente 3 taon na ang nakalipas. Isinasaad doon na siya ay mentally unstable, delusional, and unfit to hold any position of power. Ngunit ang kasunod na mga salita, ang tila isang punyal na direktang itinarak sa kanyang puso. Hinihiling ni Dante sa korte na bigyan siya ng sole and permanent custody sa kanilang mga anak na sina Laya at Liwanag upang protektahan sila mula sa isang mapanganib at may sakit sa isip na ina. Nabitiwan ni Alonsina ang papel. Kumalat ito sa sahig. Ang kanyang maingat na itinayong pader ng kontrol ay gumuho. Ang babaeng general ay nawala. At ang naiwan ay isang ina na nasasaktan. Kinahapunan, hindi na niya natiis. Nagmaneho siya papunta sa eskwelahan ng kanyang mga anak. Isang bagay na ipinangako niyang hindi gagawin para sa kanilang kaligtasan. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa kabilang kalye sa likod ng isang malaking puno kung saan hindi siya makikita. At doon, nakita niya sila. Sina Laya at Liwanag, 7 taong gulang na sila ngayon. Ang kanilang mga buhok ay mahaba na, nakatali sa 2 tirintas. Ang kanilang mga tawa ay umaabot hanggang sa kinaroroonan niya, habang sila ay nakikipaghabulan sa kanilang mga kaklase. Mas matangkad na sila. Ang mga sanggol na iniwan niya ay mga bata ng ganap. Napakaganda nila at napakasakit. Isang mainit na likido ang dumaloy sa kanyang pisngi. Luha, sunod-sunod,
Walang tigil, bigla, may isang pamilyar na anino ang lumapit sa mga bata. Si Yaya Ginhawa, ang matapat nilang kasambahay. Niyakap niya ang dalawang bata, pinunasan ang kanilang mga pawis. Hindi napigilan ni Alonsina ang sarili. Bumaba siya ng sasakyan at naglakad palapit sa gate ng eskwelahan. Wawa, mahina niyang tawag. Napalingon si Ginhawa. Sa una, pagtataka ang nasa mukha nito. Ngunit nang makilala siya, nanlaki ang mga mata nito at napahawak ito sa kanyang bibig. Ang mga luha ay namuurin sa mga mata ng matanda. Ma'am, Ma'am Sina? Nanginginig na sabi ni Ginhawa. Buhay, buhay po kayo? Tumango lang si Alonsina, hindi makapagsalita dahil sa bara sa kanyang lalamunan. Diyos ko po! Hagulgol ni Ginhawa at sa isang iglap niyakap siya nito ng mahigpit. Alam kong hindi niyo kami iiwan. Sa yakap ng matandang yaya, naramdaman ni Alonsina ang isang piraso ng kanyang dating buhay, isang piraso ng tahanan. Ang mga bata, kamusta sila? Tanong ni Alonsina. Okay lang po sila, ma'am. Laging po kayong kinukwento. Ang sabi ni Sir Dante, nasa langit na daw po kayo at isa na kayong anghel. Umiiyak na sagot ni Ginhawa. Pero kayo pa rin po ang Ma'am Sina ko. Kayo pa rin ang nanay nila. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kaunting lakas kay Alonsina, ngunit alam niyang kailangan na niyang umalis bago pa siya makita. Sa opisina ni Laon, ibinuhos ni Alonsina ang lahat. Isang matalinong galaw. Sabi ni Laon, pagkatapos basahin ang petisyon, ang kanyang muka ay seryoso. Inaatake kanya hindi bilang general, kundi bilang ina. Alam niyang iyon ang kahinaan mo. Anong gagawin natin, Laon? Desperadong tanong ni Alonsina. Hindi ko kayang mawala ulit sa akin ang mga anak ko. Iyon ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Kailangan nating huminahon, sagot ni Laon. Ito mismo ang gusto niyang mangyari. Gusto kanyang sirain sa emosyon para magkamali ka. Huminahon. Tumaas ang boses ni Alonsina. Paano ako hihinahon kung ang kinabukasan ng mga anak ko ang nakataya? Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tumunog ang telepono ni Alonsina. Isang unregistered number. Sinagot ito ni Laon at inilagay sa speakerphone. Hello? Ibigay mo ang telepono sa asawa ko. Isang malamig, pamilyar na boses ang sumagot. Ang boses ni Dante. Nakuha ni Alonsina ang telepono. Anong kailangan mo, Dante? Isang mahinang tawa ang naririnig niya mula sa kabilang linya. Nabalitaan kong nag-init daw ang ulo mo. Nakita mo na pala ang munting regalo ko sa'yo. Nagustuhan mo ba? Hayop ka. Hindi na napigilan ni Alonsina. Oh, easy there, General. Nang aasar na sabi ni Dante. Nakikita mo na ba ngayon, Alonsina? Kaya kong bawiin sa'yo ang lahat. Isang salita ko lang sa korte at hinding-hindi mo na makikita pa sina Laya at Liwanag. Maniniwala sila sa isang general, hindi sa isang baliw na multo. Natahimik si Alonsina, ang kanyang puso ay dinudurog. Pero, pagpapatuloy ni Dante, ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Maaari nating ayusin ito. Itigil mo ang lahat. Iatras mo ang pag-imbestiga sa Project Aguila. Bumalik ka sa kung saang impyerno ka man nanggaling. Kalimutan mo na ako. Kapag ginawa mo yan, hahayaan kitang mabuhay ng payapa. Isang katahimikan ang namayani. Ang bigat ng kanyang susunod na desisyon ay halos hindi niya makaya. Pumili ka, Alonsina, sabi ni Dante. Ang bawat salita ay isang patak ng lason. Ang iyong paghihiganti o ang iyong mga anak. Pagkatapos ng tawag ni Dante, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa opisina ni Laon. Si Alonsina ay nakaupo lang, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng sakit. Ang ultimatum ni Dante ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang iyong paghihiganti o ang iyong mga anak. Sina, mahinang tawag ni Laon, puno ng pag-aalala.
Inabot ni Alonsina ang isang baso ng tubig, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na halos matapon ito. Pinilit niyang uminom. Pagkatapos ng isang mahabang sandali, ibinaba niya ang baso. Tumingin siya kay Laon at ang abogadong sanay sa mga matitinding kaso ay nakakita ng isang bagay na nakapagpakilabot sa kanya. Ang sakit sa mga mata ni Alonsina ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas matindi, isang bagay na malamig at matigas na parang yelo. Hindi, sabi ni Alonsina. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat na parang bato. Hindi ako pipili. Nagtatakang tumingin si Laon. Anong ibig mong sabihin? Ang paghihiganti ay para sa akin, sabi ni Alonsina. Tumatayo at naglalakad patungo sa bintana. Ngunit ang katarungan ay para sa kanila, para sa kinabukasan ni Laya at Liwanag, para mabuhay sila sa isang mundong hindi kontrolado ng isang halimaw. Hindi ako aatras, Laon. Bibilisan natin. Humarap siya kay Laon. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Gusto niyang lumaban ng madumi? Sige. Pero sisiguraduhin kong sa pagbagsak niya, kasama niyang babagsak ang lahat ng kasinungalingan niya. Gagamitin natin ang lahat. Isang bagong lakas ang dumaloy kay Laon. Inspirasyon mula sa katatagan ni Alonsina. Tumango siya. Kung gayon, kailangan nating unahan siya. Ang petisyon niya sa korte ay isang malaking banta. Kailangan natin ng isang bagay na mas malaki, isang bagay na hindi niya kayang pabulaanan. Ang pagkamatay ni Papa, sabi agad ni Alonsina. Eksakto, sagot ni Laon. Naglalakad patungo sa kanyang whiteboard. Ang kaso ng korupsyon ay magpapakulong sa kanya. Pero ang kaso ng pagpatay sa isang general, iyon ang wawasak sa kanya ng tuluyan. Pero sarado na ang kasong yon, sabi ni Alonsina. Walang nakitang foul play. Walang nakita, pagtatama ni Laon. Pero hindi ibig sabihin na wala. Ang kailangan natin ay isang taong handang magsalita. Kumuha siya ng isang marker. May kilala ka bang malapit sa ama mo noon? Isang aide, isang driver, kahit sino na maaring may napansin na kakaiba bago ang aksidente. Nag-isip ng malalim si Alonsina, pilit na binabalikan ang mga lumang alaala. Si Sergeant Ramos, ang driver ni Papa. Matagal na siyang nagretiro. Matapat siya kay Papa. Pero pagkatapos ng insidente, bigla na lang siyang nawala. Lumipat daw ng probinsya. Hanapin natin siya, mabilis na sabi ni Laon. Bawat multo ay may anino. Kailangan lang nating hanapin ang tamang liwanag. Sa kanyang marangyang condo unit, si Amaris Sandoval ay nakaupo sa harap ng kanyang vanity mirror. Ngunit hindi ang kanyang refleksyon ang tinitingnan niya. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang luma at kupas na larawan. Isang larawan ng isang masayang pamilya, isang batang Amaris, kasama ang kanyang ina at ang kanyang ama. Ang kanyang ama, isang dating negosyante, isang taong puno ng pangarap. Bago ito sirain ng pamilya Madrigal sa isang maruming business deal, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Si Dante. Mabilis niyang itinago ang larawan sa isang lihim na compartment ng kanyang drawer. Pagharap niya, isa na namang matamis na ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi. Mukhang maganda ang mood mo, mahal, sabi niya, habang papalapit si Dante at niyayakap siya mula sa likod. Higit pa sa maganda, mayabang na sabi ni Dante, hinahalikan ng kanyang leeg. Malapit nang matapos ang laro, Amaris. Isinandal ko na sa pader si Alonsina. Konting tulak na lang, pabagsak na siya. Ngumiti lang si Amaris. Talaga? Sigurado ka? Siguradong sigurado, sabi ni Dante. Ang pag-ibig niya sa mga anak niya, iyon ang magiging katapusan niya. Kung sa bagay, sabi ni Amaris, humihiwalay sa yakap at humaharap dito. Ang pag-ibig nga naman, nakakabulag, nakakapagpabagsak ng kahit sinong malakas.
Tinitigan niya si Dante sa mata. Tulad ng pag-ibig ko sa'yo, di ba? Ngumiti si Dante walang kamalay-malay sa dobleng kahulugan ng mga salita nito. Oo naman. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Dante, maingat na bumangon si Amaris. Dala ang isang burner phone, pumasok siya sa banyo. Nag-dial siya ng isang numero. Gabi na sa opisina ni Laon, pareho silang pagod. Matapos ang maghapong paghahanap, nahanap nila ang bagong address ni Sergeant Ramos sa isang malayong probinsya. Iyon ang kanilang pag-asa. Biglang tumunog ang telepono ni Laon. Isang unknown number. Nagkatinginan sila ni Alonsina. Sinagot ito ni Laon at inilagay sa speaker. Attorney De Leon? Isang boses ng babae. Pamilyar, ngunit hindi nila agad matukoy ang narinig nila. Ang boses ay halatang binago. Tila ginamitan ng voice modulator. Sino to? Tanong ni Laon. Hindi na mahalaga kung sino ako, sagot ng babae. Ang mahalaga ay ang impormasyong ibibigay ko. Alam kong hinahanapan ninyo ng butas si General Dante Madrigal. Napaupo ng tuwid si Alonsina. Nakinig ako sa mga usapan, pagpapatuloy ng boses. Narinig ko siyang ipinagmamalaki kung paano niya pinatahimik ang isang matandang general noon. Narinig ko rin kung paano niya planong sirain si General Reyes gamit ang mga anak nito. Mayroon akong mga kopya ng mga dokumento at audio recordings na magpapatunay sa lahat ng yan. Natigilan si Laon at Alonsina. Ito na ang lahat. Ang huling piraso, ang alas. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Alonsina. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Nang magsalita muli ang babae, ang boses nito ay hindi na binago at mayroon itong bahid ng matinding galit at sakit. Dahil ako rin ay anak ng isang biktima, sabi ni Amaris Sandoval, at sisingilin ko ang utang na dugo ng mga Madrigal. Magpapadala ako ng isang email sa iyo, attorney. Gamitin ninyo ito para wasakin siya. Click. Ibinaba na ang telepono. Ilang segundo pa, isang notifikasyon ang lumabas sa laptop ni Laon. Isang bagong email, ang subject, katarungan. Binuksan nila ito. Sa loob, mga folder na puno ng mga audio files, mga nascan na dokumento, mga bank transfer, ang lahat ng kasalanan ni Dante nakalatag sa kanilang harapan. Tumingin si Laon kay Alonsina. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pagkamangha at pag-asa. Nasa atin na ang lahat, sabi ni Laon. Ang kanyang boses ay halos pabulong sa tindi ng emosyon. Bukas, babagsak si Dante Madrigal. Ang Special Military Tribunal Hall ay malamig at solemne. Ang matataas na kisame nito ay tila nakasaksi na sa libo-libong kwento ng katapangan at kataksilan. Ngayong araw, isa na namang makasaysayang paglilitis ang magaganap. Para kay Alonsina, na nakaupo sa tabi ni Attorney Laon de Leon, ang silid na ito ang kanyang huling larangan ng digmaan. Pumasok si General Dante Madrigal, napapaligiran ng kanyang mga abogado. Naglalakad siya nang may kumpiyansa, ang kanyang ulo ay taas noo. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang labi nang makita niya si Alonsina. Para sa kanya, ito na ang katapusan ni Alonsina. Ang kanyang petisyon laban sa isang babaeng may sakit sa isip ay malakas. Hawak niya ang lahat ng baraha. O iyon ang akala niya. Nagsimula ang paglilitis. Unang tumayo ang abogado ni Dante. Inilalatag ang kanilang kaso laban kay Alonsina na siya ay mentally unstable at isang panganib sa hukbong sandatahan at sa sarili niyang mga anak. Si Dante ay umaktong parang isang biktima, isang nag-aalalang ama. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. Nakinig lang si Alonsina. Kalmado, walang emosyon. Hinihintay niya ang kanyang pagkakataon. Nang si Laon na ang tumayo, ang buong atmosfera ng silid ay nagbago. Your Honors, simula ni Laon, ang kanyang boses ay malinaw at may awtoridad.
Ang akusado rito ngayon ay hindi si General Aluncina Reyes. Ang tunay na akusado ay ang nag-aakusa, si General Dante Madrigal. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Mayroon po kaming ihahaing counter petition, pagpapatuloy ni Laon. Isang petisyon para sa agarang pag-aresto kay General Madrigal sa mga kasong attempted murder, grave misconduct at corruption. Ang nanggisi sa mukha ni Dante ay biglang naglaho. Objection, Your Honor. This is absurd! Sigaw ng abogado ni Dante. Sustained! Attorney De Leon, kailangan mo ng matibay na ebidensya para sa ganyang kabigat na akusasyon, sabi ng presiding judge. Mayroon po kami, Your Honor, sagot ni Laon. At isa-isa, inilabas niya ang kanyang mga sandata. Una, iprinisenta niya ang testimonya ng mga mangingisdang nakakita sa katawan ni Aluncina sa paanan ng bangin 3 taon na ang nakalipas. Isang testimonya na pilit na ipinatago ni Dante. Sumunod, ang mga dokumento mula sa folder ni Teresita Cardenas na nagpapakita ng mga bank transfer mula sa mga contractor ng Project Agila papunta sa mga dummy account na konektado kay Dante. Bawat ebidensya ay isang suntok sa pagkatao ni Dante. Ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting napapalitan ng pagkabahala. At ngayon, Your Honors, sabi ni Laon, nais kong talakayin ang isa pang kaso, ang biglaang pagkamatay ng isang magiting na opisyal, si General Diwa Reyes. Biglang naniga si Dante sa kanyang upuan. Ito na ang kinatatakutan niya. Ipinapakilala ko ang aming unang testigo, retiradong Sergeant G. Mateo Ramos. Pumasok sa silid ang isang matandang lalaki, si Sergeant Ramos, ang dating driver ni General Reyes. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay determinado. Isinalaysay niya kung paano, isang araw bago ang aksidente, ay personal na inutusan ni Dante na noon ay major pa lamang ang mga mekaniko na i-check ang sasakyan ni General Reyes, isang check-up na hindi nakalista sa opisyal na logbook. Objection! Hearsay! Ngunit huli na ang lahat. Ang duda ay naitanim na. At pagkatapos, ang huling dagok. Your Honors, sabi ni Laon, ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong silid. Para patunayan ang lahat ng aming alegasyon, nais kong tawagin sa witness stand ang aming huling testigo. Tumingin si Laon sa pinto sa likuran. Bumukas ito. Ang lahat ay napalingon. Mula sa pinto, dahan-dahang naglakad papasok si Amaris Sandoval. Maganda, elegante, at ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Si Dante. Ang mukha ni Dante ay tila nakakita ng multo. Puti, walang dugo. Amaris, halos pabulong niyang sabi. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng mahal niya, ang kanyang kakampi. Miss Sandoval, simula ni Laon, maari mo bang sabihin sa korteng ito ang relasyon mo kay General Madrigal? Ako ang kanyang kasintahan, sagot ni Amaris. Ang kanyang boses ay malinaw. At sa loob ng inyong pagsasama, mayroon bang mga bagay na naikwento o ipinagtapat siya sa iyo? Ngumiti si Amaris, isang ngiti na puno ng pait. Marami po. At nagsimula siyang magsalita. Isinalaysay niya ang lahat. Ang pag-amin ni Dante tungkol sa pagtulak niya kay Aluncina sa bangin na ipinagmalaki pa nito bilang isang masterstroke. Ang kanyang mga plano sa Project Agila. Ang kanyang pagkakasangkot sa pagkamatay ni General Reyes. Sinungaling! Sigaw ni Dante, tumatayo. Nagsisinungaling siya. Wala kayong patunay. Mayroon po, Your Honor. Kalmadong sabi ni Amaris. Ibinigay niya ang kanyang telepono kay Laon. Ako po ay nag-record ng ilan sa aming mga pag-uusap. Pinindot ni Laon ang play. Ang boses ni Dante, mayabang at malinaw, ang pumuno sa buong silid. Isang tulak lang, tapos ang problema, akala niya siguro ang pag-ibig niya ang magliligtas sa kanya. Si General Reyes, masyado siyang matuwid.
Isang bato sa aking daan na kinailangang alisin. Sa huling audio clip, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa korte. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga hukom, si General Arturo Cardenas, na nanahimik sa buong paglilitis, ay tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit, ngunit puno rin ng determinasyon. Kinukumpirma ko ang lahat ng testimonya. Sabi niya sa isang malakas na boses. Ako man ay naging biktima ng pangingikil ni General Madrigal. Iyon na ang huling pako. Tapos na ang laro. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Dante. Napaupo siya. Talunan. Tumingin siya kay Alonsina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi, pagkalito, at takot. I-escort ang akusado palabas. Utos ng presiding judge. 2 military police ang lumapit kay Dante. Habang kinakabitan siya ng posas, ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay kay Alonsina. Hindi pa ito tapos. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa habang hinihila siya palabas. Hindi pa ito tapos. Ngunit para kay Alonsina, tapos na. Tumingin siya pabalik kay Dante, hindi na may galit o paghihiganti. Tanging may awa na lamang. Awa para sa isang taong winasak ang sarili dahil sa walang katapusang ambisyon. Nanghina ang kanyang mga tuhod at napahawak siya sa braso ni Laon. Naramdaman niya ang pagpatak ng isang luha sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng katarungan. Ilang buwan na ang lumipas. Ang balita tungkol sa paglilitis ni General Dante Madrigal ay kumalat na parang apoy. Nilinis ang isang bahagi ng hukbong sandatahan na matagal nang nababalot ng anino. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo, walang parole, para sa mga krimen ng attempted murder, corruption, at sa pagkamatay ni General Diwa Reyes. Ang kanyang pangalan ay naging isang babala, isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng militar. Ngunit para kay Alonsina, ang mga balitang yon ay ingay na lamang sa malayo. Isang maaraw na hapon, sa isang malawak at luntiang parke, ang tanging maririnig niya ay ang pinakamatamis na musika sa buong mundo, ang halakhak ng kanyang mga anak. Habulin mo kami, Mama! Sigaw ni Laya. Ang kanyang buhok ay lumilipad habang siya ay tumatakbo. Mas mabilis, Mama! Segunda naman niliwanag na halos matumba sa kakatawa. Ayan na ako! Sagot ni Alonsina, tumatakbo sa damuhan. Hindi na siya nakasuot ng uniforme. Ang suot niya ay isang simpleng puting bestida at ang kanyang mga paa ay nakayapak sa malambot na lupa. Hinuli niya ang dalawa at niyakap sila ng mahigpit at sabay-sabay silang bumagsak sa damuhan sa gitna ng malalakas na tawanan. Ito ang tagumpay. Hindi ang pagbagsak ni Dante, hindi ang pagkamit ng hustisya sa korte, kundi ito, ang pakiramdam ng damo sa kanyang balat. Ang bigat ng kanyang mga anak sa kanyang yakap, ang init ng araw sa kanyang mukha. Matapos ang paglilitis, ginawa ni Alonsina ang isang desisyon na ikinagulat ng marami. Formal siyang nag-file ng kanyang resignation mula sa serbisyo militar. Natapos na ang kanyang misyon. Ang babaeng general ay nagsilbi na sa kanyang layunin. Ngayon, panahon na para maging isang ina. Ibinigay sa kanya ng korte ang buo at walang alinlangang kustodya, kinalaya at liwanag. Mama, pagod na kami, sabi ni Laya, humihingal. Uwi na tayo? Tanong ni Liwanag. Ngumiti si Alonsina at hinalikan sila sa noo. Sige mga anak ko, uwi na tayo. Pagdating nila sa kanilang bago at simpleng bahay, dumiretso sila sa hardin. Doon, may nakahandang isang mesa na may merienda. Habang kumakain sila, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Si Laon. Tito Laon, sabay na sigaw ng mga bata at tumakbo para salubungin siya. Ngumiti si Laon at binuhat ang dalawa. May dala siyang isang kahon ng paboritong cake ng mga bata
Naglakad siya palapit kay Alonsina. Mukhang napagod ang mga sundalo mo. Biro niya. Sila pa yata ang nagpagod sa general nila. Sagot ni Alonsina. Isang tunay at magaan na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Umupo si Laon sa tabi niya habang ang mga bata ay masayang kumakain ng cake. Nagkaroon ng isang komportableng katahimikan sa pagitan nila. Kaya, anong susunod para kay Alonsina Reyes? Tanong ni Laon, ang boses ay mahinahon. Tumingin si Alonsina sa kanyang mga anak, pagkatapos ay sa payapang paligid. Ito lang, sagot niya. Ito lang, sapat na. Masaya ako para sa'yo, Sina, sabi ni Laon. You deserve all the peace in the world. Walang mga salita ng pag-ibig na binitawan, walang mga pangako. Ngunit sa paraan ng kanilang pagtingin sa isa't isa, mayroong isang pangunawa, isang pag-asa, isang posibleng simula na hindi minamadali. Kinabukasan, mag-isang nagtungo si Alonsina sa sementeryo. Nilinis niya ang puntod ng kanyang ama at naglagay ng mga sariwang puting bulaklak. Hinaplos niya ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang pangalan, General Diwa Reyes. Papa, bulong niya. Ang hangin ay marahang dumadampi sa kanyang mukha. Tapos na po. Nagkaroon na po ng hustisya. Sana proud po kayo sa akin. Hindi na bilang isang general, kundi bilang kanyang anak na natutong tumayo sa sariling mga paa. Nang gabing iyon, habang magkayakap sina Alonsina at ang kanyang dalawang anak, sa balkonahe ng kanilang bahay, pinapanood nila ang paglubog ng araw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Hindi na siya si Alonsina Madrigal, ang asawang pinagtaksilan. Hindi na rin siya si General Reyes, ang babaeng bakal. Siya na lang si Alonsina, isang ina, isang survivor, isang babaeng malaya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan sa screen, Laon. Sinagot niya ito. Hello? Sina? Sabi ng masayang boses sa kabilang linya. Naisip ko lang, baka gusto ninyong lumabas para mag-dinner sa Sabado? Kayong tatlo. Alam ko ang isang lugar na masarap ang spaghetti. Tumingin si Alonsina sa kanyang mga anak na nakangiti sa kanya. Pagkatapos ay sa papalubog na araw, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting payapa, masaya, at puno ng pag-asa para sa hinaharap. Sige, sagot niya. Ang kanyang boses ay magaan at malambing. Pag-iisipan ko, ngunit sa kislap ng kanyang mga mata, alam na ni Laon at alam na rin niya ang tunay na sagot. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento ng sakit, pagbangon at tagumpay. Ang kwento ni Alonsina ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang gumanti. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang pagsira sa taong nanakit sa'yo, kundi ang pagbuo sa iyong sarili ng mas matatag, mas matalino, at mas masaya kaysa dati. Ito ay ang mamuhay ng isang buhay na napakaganda at napakamakabuluhan na ang kanilang pag-iral ay nagiging isang malayong alaala na lamang. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito. Naway meron kayong napulot na aral at inspirasyon. Ang inyong pakikinig ang siyang nagbibigay buhay sa aming mga kwento. Iwan po kayo ng komento sa ibaba. Ano ang pinakagusto ninyong bahagi ng kwento? Anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.